Bago mo simulan ang iyong araw, huminto ka muna sandali. Huminga ka ng malalim. May pangakong mula sa Diyos na naghihintay sa iyo ngayong umaga. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng paulit-ulit na araw at ng mga laban na walang nakakakita, matatag pa rin ang langit. Ayon sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila. Ngayon, ang salitang ito ay natutupad sa iyong buhay. Hindi dahil sa galing ng tao, kundi dahil sa biyayang bumababa mula sa langit. Sa mismong sandaling ito, hindi ka nandito sa pamamagitan ng aksidente. Itinakda ng Diyos ang sandaling ito. May ibinubuhos ang langit sa iyong kaluluwa ngayon. Aalis kang mas magaan, mas matatag, mas puspos ng pananampalataya. Sapagkat ang naghihintay sa Panginoon, kailanman ay hindi pinababayaan. Tanggapin natin ngayon ang lakas na mula sa Kanya. Ngayon ay bagong araw, at sa bawat bagong simula, ipinaaalala ng Diyos. Nagsasalita pa rin siya, ginagabayan pa rin niya, binabago pa rin niya. Hindi ka lang narito upang makinig sa mga salita. Narito ka upang tanggapin ang isang pangako. Ang pangako ng Isaiah 40:31 ay hindi lamang pampalubag loob, kundi isang direksyong espiritual. Ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Isipin mo ang isang agila, inaabot ang mga ulap, matatag kahit sa lubungin ng hangin. Iyan ang larawan na ibinibigay ng Diyos sa iyo ngayong umaga. Hindi ka bumagsak, ikaw ay inihahanda upang lumipad. Ang bawat umaga kasama ang Diyos ay simula muli. Ang bawat panalangin sa umaga ay isang susi ng pananampalataya. At ngayong araw, may bagong lakas na dumarating sa iyong puso. Manatili ka rito. Manalangin tayo ng sabay-sabay. May pananampalataya. Ikomento mo rito. Kausapin mo ako, Ama. Ipakita ang iyong pananampalataya. Mag-subscribe ka rin sa ating channel upang araw-araw kang makatanggap ng direksyon mula sa Diyos. Ngayon, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim. Ito ang sandaling ang langit ay yumuyuko sa lupa. Kahit saan ka man naroroon, sa kusina, sa silid, sa katahimikan o sa gitna ng ingay, nariyan ang Diyos. Nandito siya at nakikinig siya. Ang panalangin ito sa umaga ay hindi lamang mga salita. Ito ang muling pagtatagpo ng iyong kaluluwa at ng Kanyang pangako. Ito ang pagbulong ng puso mong nagsasabing, kausapin mo ako, Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos at Ama, kami po ay lumalapit sa inyong presensya ngayong umaga na may bukas na puso. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil kami nangangailangan. Dahil ang inyong presensya ang siyang nagpapalakas sa amin upang magpatuloy. Sa araw na ito, Panginoon, ipinapahayag namin, kami naghihintay sa iyo. Ayon sa iyong salita, sa Isaiah 40:31, ang naghihintay sa Panginoon ay pinapalakas at tinatanggap namin ang pangakong ito ngayon. Palakasin mo, Ama, ang pusong napagod. Patatagin mo ang gumising na mabigat ang dinadala. Bigyan mo ng gaan ang kaluluwang nawalan ng sigla. Hinihiling namin ito, Panginoon, ng may pananampalataya. Hipuin mo ang bawat tahanan, bawat isipan, bawat buhay sa sandaling ito. Ang panalangin ito ay ang aming dambana. Dito namin inihahain ang aming mga alalahanin, aming takot, aming mga alinlangan, at nagtitiwala kaming ikaw ay tapat na tumugon ng kapayapaan. Panginoon, gaya ng pagbagsak ng mana tuwing umaga sa disyerto upang pakainin ang iyong bayan, tinatanggap namin ngayon ang pagkaing espiritual mula sa langit. Ikaw ang aming panustos. Ang iyong banal na direksyon ang aming kailangan upang harapin ang araw na ito. At alam naming hindi kami nag-iisa. Ikaw ay kasama namin. Mula sa unang sikat ng araw hanggang sa huling hininga ng gabi. Ama, sa sandaling ito, hipuin mo ang mga pusong patuloy na humihingi ng kasagutan. Hipuin mo ang inang nananalangin para sa kanyang mga anak. Ang amang pasan ang bigat ng buong pamilya. Ang babaeng lumalaban sa katahimikan. Ang lalaking naghahanap ng gabay upang hindi maligaw.
Hipuin mo, Panginoon, bawat pangangailangang ibinubulong lamang sa inyo ngayon. Kilala mo ang bawat iniisip, bawat luha, bawat panaghoy. Hinihiling namin ang kagalingan, Ama, kagalingan ng katawan, ng isipan, ng damdamin. Hipuin mo ang mga may sakit, oo, pati ang sugatang damdamin. Ibalik mo, Diyos, ang pag-asa ng nawalan na ng pangarap. Alisin mo ang tahimik na sakit at itanim mo ang panibagong pag-asa sa puso. Ikaw ay Diyos ng mga pangako at wala sa mga ito ang kailanman pumalpak. Humihiling din kami ng proteksyon, Panginoon. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang palibutan ang bawat isa na nakikinig sa panalangin ito ngayong umaga. Ingatan mo ang kanilang mga landas. Ilayo sila sa aksidente, sa masasamang salita, sa mga bitag ng kaaway. Sabi ng iyong salita sa awit 121, ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat, ang Panginoon ang iyong lilim sa iyong kanan. At kami nagtitiwala sa proteksyong ikaw lamang ang makapagbibigay. Nanalangin din kami para sa karunungan, sa gabay, sa pagkilatis. Sa araw na ito, Panginoon, habang kami nagdedesisyon, naway ang iyong tinig ang marinig namin higit sa ingay ng mundo. Gabayan mo kami, Espiritu Santo, liwanagan mo ang aming daraanan, palitan mo ang kalituhan ng kaliwanagan, at naway ang lahat ng aming gagawin ngayon ay ayon sa iyong kalooban, pusong nakaayon sa iyo. Humihingi rin kami, Ama, ng kapatawaran. Patawarin mo ang aming pagkukulang, ang aming mga salitang padalos-dalos, ang mga asal naming hindi naging kalugod-lugod sa iyo. At turuan mo kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Naway makalaya kami sa galit, hindi dahil sila'y karapat-dapat, kundi dahil nais naming lumaya. Tulungan mo kaming huwag dalhin ang bigat ng sama ng loob o painitin pa ang hinanakit. Bigyan mo kami ng pusong magaan, malinis, handang maging tahanan ng iyong Espiritu. Espiritu Santo, bumaba ka sa amin ngayon. Punuin mo ang sandaling ito ng iyong kapayapaan. Alisin mo ang lahat ng kaba, takot at pagdududa. Naway bawat hininga ay maging muling pagtatagpo sa kapayapaang mula sa langit. Alam mo ba yung katahimikan na nagpapakalma sa loob? Naway yon ang sumaklaw sa amin ngayon. Ang panalangin ito sa umaga ay maging parang yakap ng langit, puno ng aliw, presensya at panibagong lakas. Panginoon, kami nananampalataya, kahit hindi pa namin nakikita, kami naniniwala, sapagkat ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at kami umaasa sa iyo. Tinatanggap namin ngayon ang iyong pangako, ang pangakong ikaw ang nagpapalakas sa nanghihina, bumabangon sa nadapa, nagpapataas sa mga nawalan ng lakas. Ngayon ipinahahayag namin, hindi kami gagapang sa pag-aalinlangan, kami lilipad sa pananampalataya gaya ng mga agila, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng pakpak, at sa lahat ng ito kami nagpapasalamat. Bago pa man namin ito masaksihan, kami nagpapasalamat. Sapagkat alam naming ang iyong pagkilos ay hindi nakabatay sa aming sitwasyon, kundi sa iyong katapatan. At ikaw, Panginoon, ay tapat. Salamat po, Ama, sa buhay, sa hanging aming nilalanghap, sa pagkakataong magsimula muli, sa sandaling ito ng pagbubuhos at pagtitiwala, sa pagkakaisang ito sa panalangin, sa iyong harapan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, idilat mo ang iyong mga mata, pakinggan ang katahimikan, damhin kung ano ang nagbago. Maaring hindi pa ito kita sa natural mong mata, pero may nangyari na sa espiritual. May bagay na ibinaba ang langit, sapagkat kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, gumagalaw ang langit. At kapag isinuko mo ang kontrol, ang Diyos ang humahawak ng manibela. Ang panalangin ito ay hindi lang ritual, ito ay muling pakikipagtagpo sa pag-asa. Isang panibagong pagpapatibay ng tipan, isang kumpirmasyon na ikaw ay bahagi pa rin ng mga plano ng Diyos. May mga pangakong nananatili, may mga pakpak na handa ng bumuka. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi? Ang lakas na nararamdaman mo ngayon
ay hindi galing sa sarili mo. Ito'y mula sa langit. Hindi ito ordinaryong lakas. Ito ay panibagong siglang galing sa Diyos. Siya na lumikha sa iyo ay kilala ang bawat bahagi ng iyong katawan, bawat lihim mong iniisip, at pinili niyang dalawin ka ngayon upang bigyan ka ng direksyon, ng kapayapaan, ng lakas, ng pahinga. Ngayon nais kitang anyayahan na gawin ang isang bagay. Isulat mo sa comments ang linyang pinakatumi mo sa puso mo. Maaring bahagi ito ng panalangin, isang salita, isang pangako. Dahil sa simpleng paglalagak ng salita, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya at maaring iyon ang mismong mensahe na kailangan ng ibang makakabasa. At kung gusto mo, ilagay mo rin ang pangalan ng isang tao na nais mong matanggap ang panalangin ito. Pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho, kung sino man ang iudyok sa puso mo, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nag-aaksaya ng panalangin may pananampalataya. At kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, mag-subscribe ka na ngayon. I-activate ang bell icon para araw-araw mong matanggap ang mga panalangin tulad nito. Ang channel na ito ay ang iyong lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Dito, sinisimulan mo ang araw na may direksyon, may kapayapaan, may pangako at may layunin. Isulat mo ngayon sa comments, ako'y umaasa sa iyo, Panginoon. O kaya, baguhin mo ang aking lakas, Ama. Maari mo ring isulat ang isang buong panalangin kung nanaisin mo, ito ang iyong espasyo, ito ang iyong altar, at manatili ka pa rin dito sapagkat ang salita na susunod ay magpapakita sa iyo na may isang tauhan sa Biblia na naranasan mismo ang nararamdaman mong ito at nabigyan ng panibagong lakas sa paraang makalangit. Pero bago ang lahat, huminga ka muna ng malalim. Damhin mo ang kapayapaang ito. Simula pa lang ito. Ngayong nahipo na ng Diyos ang iyong puso sa panalangin, isipin mo ang larawan ng isang disyerto, isang tuyong lugar, tahimik, kung saan ang hangin ay malakas, ngunit walang buhay sa paligid. Isang lugar kung saan pati pananampalataya ay tila nawawala kasama ng alikabok na inaapakan. Diyan natin matatagpuan ang isang tao ng Diyos, nakayuko, pagod, ubos na. Ang taong iyon ay si Elias. Ang parehong Elias na humarap sa mga hari na nanalangin at bumaba ang apoy mula sa langit. Siya ring Elias na humamon sa mga propeta ni Baal at nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, ang propetang ito rin ay naranasan ang pagkapagod, ang lungkot, ang hangaring sumuko. Isa siya sa mga pinakaginamit ng Diyos. Ngunit sa isang punto, siya'y tumakas. Nagkubli sa ilalim ng isang puno sa disyerto at nagsabi, Panginoon, sapat na. Kunin mo na ang aking buhay. Baka naranasan mo na rin ito. Hindi man ang kagustuhang mo wala, pero ang pakiramdam ng pagod, na pagod ka na. Yung espiritual na panghihina matapos ang napakaraming laban, kung saan ang puso mo'y nagsasabing, hindi ko na kaya. Si Elias ay tapat na lingkod, ngunit siya'y nanghina. At ano ang ginawa ng Diyos? Hinusgahan ba siya? Pinagalitan ba? Hindi. Ipinadala ng Diyos ang isang anghel. Isang mensahero mula sa langit, dala ang isang simpleng haplos at salitang, bumangon ka at kumain sapagkat mahaba pa ang iyong lalakbayin. Ngayon, huminto ka sandali at namnamin ang bigat ng katagang iyon. Bumangon ka, mahaba pa ang iyong lalakbayin. Hindi ito paninisi, ito'y pagpapanibago ng layunin. Para bang sinasabi ng Diyos, kailangan pa kita, may plano pa ako, may mas malaki pa akong gagawin sa buhay mo. Hindi tinapos ng Diyos si Elias sa gitna ng disyerto. Doon niya sinimulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Nakikita mo ba ang kaugnayan sa iyong sarili? Ilang beses mo nang naranasan ang tulad ni Elias, matibay sa panlabas, pero tahimik na nasasaktan sa loob, nakangiti sa labas, pero umiiyak ang kaluluwa. Ang disyerto ay hindi ang katapusan ni Elias, at hindi rin ito ang magiging wakas mo, sapagkat sa gitna ng pagod, nagdadala ang Diyos ng lakas. Sa gitna ng katahimikan, nagsasalita siya.
At kapag nawawala na ang direksyon ng kaluluwa, siya ang muling nagtatama ng landas. Diyos ang espesyalista sa mga bagong simula. At higit pa roon, hindi lamang pinakain ni Yahweh si Elias, pinalakas niya ito ng sapat upang maglakad ng 40 araw mula sa pagkaing iyon. 40 araw, ipinapakita nito na ang lakas na galing sa Diyos ay hindi panandalian. Ito ay matibay, matagal. Kayang suportahan ka lampas sa inaakala mong kaya mo. Ngayon, iugnay mo ito sa iyong sitwasyon. Baka matagal mo nang ipinagdarasal ang isang bagay at tila walang sagot. Baka lumalakad ka pa rin ngayon pero pagod ka na sa loob. Baka nasugatan ang iyong pananampalataya at iniisip mong, naririnig pa ba ako ng Diyos? Ang sagot ay malinaw, matatag at makapangyarihan. Oo, naririnig ka ng Diyos. Alam niya ang laman ng iyong puso. Alam niya ang bawat detalye ng disyerto mo. At hindi ka niya iiwan doon. Hindi sinasayang ng Diyos ang sakit. Ginagawa niyang lakas ito. Ginagawang biyaya ang bawat luha. Ginagawang kagandahan ang bawat abo. Akala ni Elias ay tapos na ang lahat. Pero sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula ang bagong kabanata. Umakyat siya sa bundok, narinig ang tinig ng Diyos sa isang banayad na bulong at tinanggap ang bagong utos upang magpatuloy sa layunin. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, sa katahimikan mo ngayon, may direksyon ng inihahanda mula sa langit. Habang iniisip mong walang nangyayari, gumagalaw ang Diyos sa likod ng eksena. Hindi mo pa nakikita, pero may mga pakpak ng binubuksan sa mundo nang hindi mo nakikita. Ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ngayon ng bagong lakas, gaya ng pangako niya sa Isaiah 40:31. At ikaw ay lilipad, tataas lampas sa bagyo, sapagkat ganyan ang likas ng taong umaasa sa Panginoon. Ang agila, kapag dumating ang bagyo, hindi ito lumalayas, ito'y lumilipad ng mas mataas. Ginagamit niya ang hampas ng hangin upang maabot ang mas matataas na langit. Si Elias ay bumangon at ikaw rin babangon ka. Ang kwentong ito ay hindi lang isinulat upang magbigay ng inspirasyon. Ito'y patunay. Patunay na ang Diyos na kumilos noon ay kumikilos pa rin ngayon. At siya'y nakikipag-usap sa iyo ngayon. Ang panalangin ito sa umaga ay hindi isang pagkakataon lamang. Isa itong paanyaya, isang haplos mula sa langit na nagsasabing, bumangon ka, may landas pa, may pangako pa, may malalaking bagay pang darating. Baka ang kulang sa iyo ay hindi lakas ng katawan. Baka ang kailangan mo ay ang salitang ito, ang paalalang ito kung sino ka sa Diyos. Hindi ka mahina. Ikaw ay anak, anak ng Diyos. At ang mga anak ay may karapatan sa mana, sa paglalaan, sa pag-aaliw, sa presensya, at higit sa lahat, sa panibagong lakas. Kaya ngayon, tanggapin mo ang salitang ito gaya ng pagtanggap ni Elias sa tinapay at tubig. May pananampalataya. Huwag mo itong masyadong suriin. Huwag mo itong questionin. Tumindig ka sa espiritu, huminga ng malalim at sabihin sa puso mo, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong panibagong lakas. Hindi ka titigil sa gitna. Aabot ka sa ipinangako ng Diyos. Kahit mukhang malayo, kahit tila imposible, ikaw ay nilikha upang lumipad, upang kayanin ang taas ng mga bagay espiritual. Tinawag ka upang pakinggan ang tinig ng Diyos araw-araw, kabilang na ang araw na ito. At ang sinasabi ng langit sa iyo ngayon ay simple, pero makapangyarihan, hindi pa tapos. Ang presensya ng Diyos ay bumabalot sa iyo ngayon, gaya ng ulap ng kapayapaan. Isang banayad na ihip sa dibdib mo. Nararamdaman mo ba? Hindi ito damdamin lang. Ito'y gabay. At ngayon na narinig mo ang kwento, nais kong tanungin ka mula sa puso, ano ang bagay na higit na nakakapagod sa iyo kamakailan? Ano ang bagay na unti-unting kumakain ng iyong kagalakan? Sapagkat kadalasan, ang tanging hinihintay ng Diyos ay isang taos-pusong pagsuko, isang pusong nagsasabing, Ama,
Sinubukan ko na sa sarili kong lakas. Ngayon, ikaw naman ang kailangan ko. At ngayong araw, ginawa mo yon. Binuksan mo ang puso mo sa panalangin. Ipinakinggan mo ang salitang ito ng may pananampalataya. At dahil doon, may nangyayaring pagbabago sa loob mo. Sapagkat kung nasaan ang pananampalataya, nandoon ang tugon. Kung nasaan ang uhaw, nandoon ang kasapatan. Kung nasaan ang pagsuko, nandoon ang panibagong simula. Si Elias ay hindi umalis na talunan. Umalis siyang may bagong lakas, may bagong layunin. At ikaw rin, ganun din. Pero bago natin tapusin ang sandaling ito, nais kitang hikayatin. Isulat mo sa comments ang isang linyang nagsasalarawan ng panibagong hiningang naramdaman mo ngayon. Maaring ito ay, Diyos ang nagpapalakas muli sa akin. Ang simpleng komentong ito ay nagpapalakas hindi lang sa iyo, kundi sa sino mang makakabasa. Maaring iyon na mismo ang mensaheng hinihintay ng isang kaluluwang pagod. Ibahagi ang salitang ito sa sino mang kailangang bumangon gaya ni Elias, sa isang mahal sa buhay, isang kaibigan, isang kapatid sa pananampalataya. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na ngayon. Ang channel na ito ay ang iyong espiritual na kanlungan. Dito mo mararanasan ang panalangin sa umaga, gabay ng Diyos, mga pangakong buhay. Araw-araw, may pananampalataya, may pag-ibig, may katotohanan. Nagsalita ang Diyos sa iyo ngayon, pero may higit pa. Ang susunod na salita ay magbubunyag ng lihim kung paano maghintay sa Diyos nang hindi nanghihina, nang hindi nawawalan ng pag-asa, kahit tila walang nangyayari. Kaya huminga ka at sumama ka sa akin, sapagkat hindi pa tapos ang sinasabi ng langit. Nandito ka pa rin, at ang totoo niyan, mahalaga yan, dahil ibig sabihin, handa na ang puso mong tumanggap ng higit pa. Dahil ang nananatili kung saan nagsasalita ang Diyos ay nakakatanggap ng bagay na hindi ordinaryo. At dito mismo, sa bahagi ng ating paglalakbay, nais kong ibahagi sa iyo ang kahulugan ng isa sa pinakamakapangyarihang pangako sa Biblia. Sila'y lilipad na parang agila. Ang Isaias 40:31 ay hindi lamang magandang talata upang basahin. Ito ay isang revelasyong espiritual, isang direksyong makalangit na katago sa isang imahe na sadyang pinili ng Diyos, ang agila. Bakit hindi ibang hayop? Bakit hindi leon, kabayo o baka na masipag? Bakit agila? Sapagkat ang agila ay sumasagisag ng pananaw, taas, lakas at pagtitiis. Oo, ang agila ay marunong maghintay. Bago ito lumipad, nagmamasid muna ito. Bago kumilos, pinakikiramdaman nito ang mga hangin. Hindi basta sumusugod, pinipili nito ang tamang sandali. At kapag lumipad na ito, hindi ito lumalaban sa bagyo. Dinadaanan niya ito. Lumilipad siya sa ibabaw ng mga ulap. Ginagamit niya ang kinatatakutan ng iba bilang tulay patungo sa mas mataas na dako. Ngayon, pag-isipan mo ito, bakit ka inihalin tulad ng Diyos sa isang agila? Dahil mayroong isang bagay sa loob mo na marahil ni hindi mo pa nakikita. Isang lakas na nakatago. Isang kakayahang makawala sa mga bagay na humihila sa iyo pababa. Isang sensitibong puso na kayang makarinig sa tinig ng Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang maghintay sa Panginoon ay hindi ibig sabihin ng hindi pagkilos. Ang maghintay sa Kanya ay ang paghahandang espiritual habang inaayos ng langit ang bawat hakbang. Ito'y pagtitiwala sa tamang oras ng Diyos. Ito'y pagmasid sa hangin at pag-alam, paparating na ang aking sandali. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang matagal ka nang naghihintay? Na tila handa ka nang lumipad pero parang may humahawak sa iyo sa lupa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanang espiritual. Kahit ang agila, may panahon ng paghihintay. At higit pa, ang agila ay nagpapalit ng balahibo sa ilang yugto ng kanyang buhay. Siya ay tumitigil muna, hinahayaan ang lumang balahibo na malagas upang ang bago ay tumubo. Masakit ang prosesong ito, ngunit mahalaga. At baka ito mismo ang nangyayari sa iyo ngayon. Hindi ka nakatigil.
ikaw ay inihahanda. At ito, binabago ang lahat. Hindi sinasayang ng Diyos ang panahon ng paghihintay. Bawat segundo ng tila katahimikan ay pagbuo. Binubuo niya ang iyong isipan. Pinagagaling niya ang iyong puso. Pinatatatag niya ang iyong mga ugat. Sapagkat kapag dumating na ang sandali upang lumipad at ito'y tiyak na darating, hindi mo pwedeng isama ang mga pabigat. Hindi mo pwedeng dalhin ang takot, ang pagdududa, ang hinanakit o ang pagmamadali. Nililinis ng paghihintay sa Diyos ang ating puso. Inaayos tayo, pinalalakas tayo. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang napapagod habang naghihintay? Dahil inaakala nilang ang paghihintay ay pagkakalimutan. Inisip nilang ang katahimikan ng Diyos ay kawalan ng presensya samantalang ito'y pagtuturo. Sa katahimikan ng Diyos tayo nahuhubog upang maging handa sa pangako. Doon ang ating pananampalataya ay tumitibay mula sa emosyonal patungo sa espiritual. Doon natin natututunang magtiwala hindi sa mga palatandaan kundi sa katangian ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Ipinaghahanda niya ngayon ang tamang mga hangin upang ikaw ay lumipad sa taas na hindi mo pa narating. Ang gabay na iyong hinahanap ay maaaring nasa isang hakbang ng pagsunod. Minsan, gusto lamang ng Diyos na ikaw ay magpahinga sa Kanya upang ang pangako ay lumitaw sa tamang panahon. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang isang gawi. Ito ang iyong tangke ng lakas espiritual. Dito mo naririnig ang langit bago ang mundo. Dito naaayon ang iyong isip sa isip ng lumikha bago mo harapin ang hamon ng araw. At ngayon, malinaw ang sinasabi niya, maghintay ka ng may pananampalataya sapagkat ako ay kumikilos. Pag-isipan pa natin ito ng mas malalim. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi kailanman walang bunga. Doon isinisilang ang mga pangarap na matibay, doon hinuhubog ang mga himala, doon dumarating ang tugon na may lalim at saysay. At habang ikaw ay naghihintay, ang Espiritu Santo ay gumagawa sa mga bahagi ng buhay mong hindi mo pa nakikita. Isinasara niya ang maling pinto. Pinoprotektahan ka mula sa mga patibong. Pinatitibay ang tamang samahan at inihahanda ang lupa para sa masaganang ani. Marahil ikaw ay nananalangin para sa isang bagay, kagalingan, kaligtasan, trabaho, pagkakasunduan sa pamilya o pagbabago ng buhay. At baka sinabi mo na, Panginoon, bakit wala pa? Pero ngayon, naiintindihan mo na ang paghihintay ay bahagi ng sagot. Dahil ang inihahanda ng Diyos ay higit pa sa hinihiling mo. Humiling ka ng lakas, binibigyan ka niya ng pakpak. Humiling ka ng direksyon, binibigyan ka niya ng pananaw. Humiling ka ng pagligtas, tinuturuan ka niyang lumipad sa gitna ng bagyo. Ganyan ang nangyayari sa mga nagtitiwala, sa mga hindi nagpapanik. Sa mga nauunawaan na ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang agarang sagot. Ang pangako sa Isaias ay hindi nagsasabing, ang mabilis ang mananalo. Ang sabi nito, ang mga naghihintay ay lilipad. Iyan ang mahalagang salita, maghintay. At ang maghintay sa Diyos ay kakaiba sa lahat ng uri ng paghihintay, sapagkat ang oras ng langit ay puno ng layunin. Ang paghihintay sa Diyos ay dinidiligan ng mga pangako, ng kapayapaan, ng Kanyang presensya. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi nakakapagod, ito ay naghahanda. Kaya huwag kang magmadali, huwag kang magkumpara, huwag mong isipin na nauubos na ang panahon. Tinuturuan ka ng Diyos na maging tulad ng agila, na tumingin mula sa itaas, na manatiling matatag kahit ang iba ay nagkukumahog sa ibaba. Dahil ang taong may direksyon mula sa Diyos ay hindi kailangan ng pagmamadali. Ang kailangan niya ay pananampalataya. Sa sandaling ito, maaaring ang puso mo ay nilulukob ng isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag. Iyan ang tanda na kinukumpirma ng Diyos ang salita sa loob mo.
Kapag tumatahimik ang espiritu, ibig sabihin gumagalaw ang langit. Pero nais kitang tanungin, ano ang naging panalangin mo nitong mga nakaraang araw? Ano ang binubulong mo sa Diyos? Humihingi ka ba ng pakpak o hanggang ginhawa lang? Sapagkat madalas, ang nais ng Panginoon ay hindi lang pag-aanin, kundi baguhin. Handa ka na bang magbago? Handa ka na bang tumigil sa simpleng pag-survive at magsimulang lumipad? Kung oo, ngayon na ang oras upang ipahayag ito ng may pananampalataya. Pero bago ang lahat, nais kong hilingin sa iyo ang isang munting kilos ng tapang. Isulat mo sa comments ang isang linyang kumakatawan sa iyong bagong paninindigan. Maaaring ito ay, ako'y maghihintay sa Panginoon. Ang komentong ito ay higit pa sa engagement. Isa itong binhing espiritual. Isang pampublikong deklarasyon ng pananampalataya. At higit pa sa pagsusulat mo, pinapalakas mo rin ang iba na nagbabasa, mga taong maaaring dumadaan sa parehong laban, pero wala pang sapat na salita para maniwala. Ibahagi mo rin ang video na ito sa isang taong mahal mo. Baka siya ay nasa panahon ng katahimikan, ng paghihintay, ng sakit. Maging ikaw ang anghel na magdadala ng pagkaing espiritual, gaya ng ginawa ng Diyos kay Elias. Maging instrumento ng pagbangon para sa iba. At syempre, kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, mag-subscribe ka na ngayon. Dito ka makakatanggap ng panalangin sa umaga, salitang propetiko, pangako ng Diyos at banal na direksyon. Araw-araw, may pag-ibig, may katotohanan, may pananampalataya. Ngayon, huminga ka ng malalim. Nararamdaman mo ba ang presensyang iyan? Ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo ng isang lihim, isang susi espiritual na maaring ganap na baguhin ang paraan ng iyong pananalangin at pamumuhay. Manatili ka rito. Napansin mo na ba kung paanong ang paghihintay ay parang isang larangan ng di nakikitang labanan? Sa katahimikan, doon sinusubukang maghasik ang kaaway ng pagdududa. Doon, sa pagitan ng panalangin at ng sagot, sumisiksik ang mga mapanirang tanong, narinig ba ako ng Diyos? Mangyayari pa ba ito? Karapat-dapat ba ako? Ngunit may lihim na hindi palaging itinuturo. Ang tunay na nagpapalakas sa puso habang naghihintay ay hindi ang nakikita mo, kundi ang pinaniniwalaan mo. Ang paghihintay sa Diyos nang hindi nanlalamig ay isang paninindigan ng kaluluwa. Ito'y pagpapasyang magtiwala kahit tila tahimik ang langit. Ito'y pagkaalam na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Ito ay karunungan. Hindi siya tumutugon sa oras natin, kundi sa oras na tamang-tama. Tingnan mo ang sinasabi sa Panaghoy 3:25 mo. Mabuti ang Panginoon sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwang humahanap sa Kanya. Hindi lang ito talata, ito'y paanyaya. Ang maghintay ay ang hanapin siya. Ang maghintay ay ang sumamba bago pa dumating ang sagot. Ito'y ang sumuko bago ang pagliligtas. Ito'y ang magsaya sa gitna ng proseso sapagkat nagtitiwala ka sa kahihinatnan. Ang naghihintay na may pananampalataya ay hindi nadadala ng takot. Siya ay naghahanda. Maaaring hindi mo pa nakikita ang himala, pero maaari kang maglakad bilang taong naniniwala nang ito'y darating. Maaaring ayusin mo ang iyong puso na parang sigurado ka na ang Diyos ay may tugon. Iyan ang matibay na pananampalataya. Iyan ang pamumuhay sa katiyakan na ang langit ay hindi nagpapabaya sa panalangin taos-puso. Maaaring ikaw ay naghihintay para sa kagalingan, sa pagkakasunduan sa pamilya, sa tamang direksyon o sa panibagong simula, at pagod ka na. Hindi dahil kulang ang pananampalataya mo, kundi dahil ang oras ay tila napakahaba. Nauunawaan ko. Ngunit ginagamit ng Diyos ang oras na ito upang palawakin ang kapasidad mo, upang bigyan ka ng mas malalim na ugat. Dahil ang itatanim niya sa iyong buhay ay dapat nakabaon sa matibay na lupa. Hindi mo pwedeng tanggapin ang bagay na walang hanggan kung ang pundasyon mo ay marupok. Kaya ano ang sikreto?
Paano mo pupunuin ang panahon ng paghihintay? Ang sagot, sa pagsamba, sa papuri, sa pagtitiwala, sa panalangin sa umaga, sa pagbubukas ng salita, sa pusong handang magsabi, Panginoon, kahit matagalan, patuloy akong naniniwala. Ako'y maghihintay sa iyo dahil ang nananalangin ay naghihintay. At ang naghihintay ng may pananampalataya ay tatanggap. Ngayon, makinig ka ng mabuti, hindi ka nakatigil. Ikaw ay inihuhubog. Itinatayo ng Diyos sa loob mo ang isang matibay na pundasyon, isang espiritual na tibay na magpapatatag sa iyo kahit sa gitna ng pagguho ng iba. Natututo kang lumakad ng may kapayapaan kahit walang malinaw na katiyakan, sapagkat ang katiyakan mo ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa pagkatao ng Diyos. At ang Diyos ay tapat. Kaya nais kitang imbitahan ngayon na magkomento ng taos-puso. Isulat mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong panahon, o ako'y naghihintay na may pananampalataya. Maaari mo ring isulat ang pangalan ng isang taong naghihintay ng milagro. Sabihin mo, ako'y naghihintay kasama si pangalan. Ang iyong pananampalataya ay inspirasyon sa iba, at ang iyong deklarasyon ay nag-aaktibo ng kilos sa langit. Kung ang salitang ito ay tumimo sa puso mo, ibahagi ito. Ipadala mo sa taong alam mong pagod na sa paghihintay. Maging tulay ka ng lakas, gaya ng anghel na ipinadala ng Diyos kay Elias. Maging daluyan ka ng panibagong pag-asa para sa iba. At kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, mag-subscribe ka na ngayon. Dito, araw-araw kang tatanggap ng panalangin sa umaga, propetikong salita, pangako ng Diyos, at gabay mula sa langit. May pag-ibig, may katotohanan, may pananampalataya. Ngayon, huminga ka ulit, malalim, at hayaan mong ang kapayapaan ay pumasok, sapagkat ang naranasan mo ngayon ay higit pa sa espiritual na nilalaman. Isa itong pagkikita sa langit, isang sandaling hindi maipaliwanag kundi mararamdaman. At kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos hanggang ngayon, iyan ang kumpirmasyon, inihahanda ka niya para sa bago. Hindi ka naghihintay ng walang kabuluhan. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi nauuwi sa pagkabigo. Ito ay nauuwi sa patotoo. Ang ipinangako niya, tiyak niyang tutuparin. Ang salitang propetikong inilabas niya para sa iyo ay matutupad. Maaaring mukhang mabagal, pero ang Diyos ay kailanman hindi nahuhuli. Ang iyong kwento ay sinusulat ng mga kamay na hindi kailanman nagkakamali. Panahon na upang lumakad bilang taong naniniwala na. Panahon na upang tumayo sa bagong posisyon sa Espiritu. Lumabas na sa lugar ng pagdududa at pumasok sa posisyon ng pananampalataya. Sapagkat ang panalangin ito ngayong umaga ay hindi lamang isa pang debosyon, isa itong marka, isang pagbabago ng yugto. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang isang banal na direksyon, isang katiyakan, ikaw ay lilipad gaya ng agila. Naalala mo ba ang sinabi ni Isaias? Sila'y lilipad na parang agila. Ang pangakong iyon ay may tagapagmana. At ngayon, maari mong sabihin, ako ang tagapagmana ng pangakong ito, sapagkat hindi mahalaga kung ano ang hindi mo pa nakikita. Ang mahalaga ay ang sinabi na ng Diyos, at siya ay hindi nagbabago, hindi siya umatras, tinutupad niya ang kanyang salita. Kaya ngayon, sa pagtatapos na ito, nais kong ipahayag sa iyo ang isang salita ng propesya. Tanggapin mo ito ngayon ng may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko na ang iyong lakas ay pinapalitan ng bago. Idinideklara ko na ang pagod ay pinapalitan ng spiritual na sigla. Idinideklara ko na ang pangamba ay pinalalayas at ang kapayapaan ay pumapasok. Idinideklara ko na ang bagong pintuan ay magbubukas. Idinideklara ko na ang tila walang galaw ay magsisimulang kumilos. Idinideklara ko na hindi ka malilito, sapagkat gagabayan ka ng Espiritu Santo. Idinideklara ko na hindi ka na paikot-ikot. Ikaw ay aabante, ikaw ay lalampas, ikaw ay lalago, ikaw ay makakaranas ng katuparan ng mga pangako ng Diyos.
Ito ay isang umaga ng panibagong lakas at kahit anong oras mo ito pinapanood, ang langit ay narito. Ngayon, hinahaplos ka, pinapalakas ka, pinagagaling kung anong kailangang pagalingin. Muling pinapaliyab ang apoy ng pananampalataya sapagkat ang Diyos ay mabuti at Siya ay kumikilos sa lahat ng bagay. Dalhin mo ang salitang ito sa puso kahit na parang walang nagbabago. Ang aking pananampalataya ay dinala na ako sa panibagong lugar. Ngayon, isulat mo sa comments, sa akin ang pangakong ito. O, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong panibagong lakas. Kung nais mo, mag-iwan ka ng panalangin. O pangalan ng isang taong nangangailangan ng lakas, ipagdarasal ka namin. Kung tinamaan ka ng salitang ito, pindutin mo ang like. Malaking tulong ito upang mas marami pang kaluluwang makarinig. Marami pa ang kailangang marinig na may pag-asa pa, na may pangako pa, at ibahagi ito. Ipadala mo ito sa taong mahal mo. Baka ngayon, ito na ang mismong salitang bubuhay sa taong halos sumuko na. At syempre, kung hindi ka pa subscriber, gawin mo na ngayon. Dito mo matatagpuan araw-araw ang panalangin sa umaga, banal na direksyon, salita ng pananampalataya at panibagong lakas ng kaluluwa. Ang channel na ito ay tahanan ng panalangin para sa iyo at bukas ay may higit pa sapagkat ang Diyos ay hindi tumitigil at Siya ay muling magsasalita sa iyo